Hello Team Authentic all over the world! Nandito pa rin po tayo sa Taipei, Taiwan. Pauwi na tayo actually ng Pinas. And in this episode, bibigyan namin kayo ng idea kung magkano nga ba ang budget na kailangan nyo all in. Hindi namin kayo bibitinin. All in na gastos talaga. And bibigyan na rin namin kayo ng kaunti pang idea. Ano ba yung para sa inyo? Kaohsiung or Taipei? Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kayo via Klook, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning, everyone! Hi guys! Magandang umaga! Pabalik na ulit tayo ng Pilipinas. Taray, pabalik na naman ng Pilipinas. Another series na naman ang natapos natin. And in this episode, of course, gaya ng lagi niyong request, magagastos reveal tayo. Magkano ba yung naging budget namin papunta dito sa Taiwan. Isasama natin yung from Kaohsiung, and then dumaan kami ng Chiayi hanggang dito sa Taipei. And then, bibigyan din namin kayo ng idea kung saan ba mas maganda talaga kayo magbakasyon, kung sa Kaohsiung ba or sa Taipei kapag limited lang yung time ninyo. So makikita nyo dito kung anong vibe yung naaayon sa inyo based sa kung anong klaseng traveler kayo. It's 7 a.m. Ang flight natin going back to Manila ay 10:55. Oh. Walang halos tao. Tara, pasok tayo dito. Daan tayo sa may Ximending mismo. Ayan. 'Di ba? From kagabi na buhay siya. Ngayon, walay. Para siyang nagmistulang park. O, ito na yung Torii Gates na sinasabi ni Enzo. Matsuya. 'Di ba? Meron ding Matsuya dito. Mismo sa may Ximending. Oh, dito yung may nagpe-perform kagabi. Ngayon, walay katao-tao, di ba? Kaya nakakatuwa din yung Ximending. Kasi nabubuhay lang din siya halos kapag kahapon hanggang gabi. And wala ka talaga halos makakasalubong. Hindi katulad kapag buhay siya, yung sa hapon hanggang gabi, as in talagang mas maganda yung vibe niya. The famous Xingfu Tang milk tea, #1 in Taiwan. Ayan, walang pila. Taga close pa. Pero nagpe-prepare na sila. Umaga talaga silang nagbubukas. Ayan na, malapit na tayo sa MRT station. 4 minutes walk lang. Grabe. Ang linis ng Ximending. Parang walang event kagabi. Parang hindi nagkaroon dito ng ng nightlife. Nightlife. Diba? Ang dali nilang maglinis. And here's the famous, ano tawag dito, Bes? Ximending Pedestrians Crossing. Pedestrians Crossing. Hindi. Ito yung Ximending Crossing na tinatawag na may iconic Taipei and then rainbow colors. Rainbow colors! Ayan. So, ano pang gagawin natin bago tayo sumakay? Magpaalam na tayo, guys. Sabay-sabay tayo. In 1, 2, 3. Bye, Ximending! Tara na. Ito na. Pasakay na tayo ng MRT. So, maganda rin naman to kahit papaano para magkaroon kayo ng idea kung from your hotel going to the airport, Taoyuan Airport. Ang magiging biyahe natin mga 30 minutes. Dito, hindi na natin pwedeng gamitin yung ating MRT Unlimited Pass sa papuntang airport. Unlike doon sa may Kaohsiung, Pwede. Kasi yes. Nakasama niya sa line. Yes. So kasi sa Kaohsiung na train, meron na kasi siya doong MRT mismo.
So, yun na mismo yung gagamitin natin. Dito, hindi. Separated siya. Ayan, magagamit pa natin yung ating Only Pass for MRT, not for airport line. Ayan, tara na! Bakit ba lagi ako natatakot na baka mapagsaraduhan ako? Pupunta tayo ng Taipei Main Station dahil nandun yung train going to the airport. Ayan. Wala pa masyadong tao, oh. Diba? Pag 7 a.m., hindi pa masyadong busy. And just like that, nandito na tayo sa Taipei Main Station. And then, hanapin lang natin kung saan yung papunta ng train going to the airport. Kaakyat tayo. So, dito, pag akyat pa natin escalator, meron na kaagad sign kung saan papunta. Sundan lang natin. Mag-U-turn daw tayo. Kaya dito, mas less ligaw dito. Ayan. Ayan. Pwede tayo dito. Actually, pwede dito sa kabila. Ayan, sundan na natin. Ayan, meron naman, oh. Taoyuan Airport MRT. Dito lang. Diretso lang tayo. And then, ang ginawa nga pala namin, since meron pa kaming tira na Taiwanese dollar, dito na kami bibili ng ticket. Ito na, let's go! And then, kung magti-THSR din kayo, papuntang Kaohsiung, or Taichung, or Chiayi, dito din yun, sa Taipei Main Station. Guys, hindi talaga kayo maliligaw ko dito. Basta susundan nyo lang yung mga signs. Yes, kasi meron naman siyang signs Oo. everywhere. So ayan, katulad ngayon, papunta tayo ng airport MRT. So sundan lang natin siya. Ito na yung bilihan ng tickets kapag ka nag-THSR kayo. Mas una pa natin siyang madadaanan. Actually, mas una natin madadaanan yung THSR kesa yung MRT going to the airport. So, ito na yun. Nandito na tayo sa may HSR or THSR. Dito lang. Punta lang kayo dyan. Ayan. Oops! Sa Enso, ang nakita natin. Yan, dito na. Mas mauuna kayo. Ay, mas mauuna yung magti-THSR kesa papunta ng airport. Mahaba-habang lakaran pa yung papunta ng airport. Guys, dapat madaanan nyo tong hallway na to. Pagka nadaanan nyo itong hallway na to, ibig sabihin, malapit na tayo. Diba? Ito palang hallway na to. Para ka nang nasa airport. So, ito yung palatandaan. Basta nadaanan nyo na itong hallway na to, you are at the right track. Hindi kayo naligaw. Congrats! Guys, tip lang ha. Apakahabang lakad nito. Kaya kung may kasama kayong mga seniors, so baka medyo mahirapan sila. Hanap na lang kayo ng mas komportable na transfer. May bus din naman dito. Kasi haba niya talagang lakad. Inisip nga namin, baka paglabas namin, airport na. Charot. Ito yung timetable. Konti lang naman yung platform going to the airport. 1 and 2 lang naman yung pagpipilian. So, tara na. So, dito na bumili si Enzo. And papakita namin sa inyo kung magkano dito versus kung nag-book tayo sana sa Klook. Ganito yung magiging ticket nyo, guys. Token. And then, it's 150. Sa magiging biyahe natin ay mga 33 minutes. So, ito na yun. Dito tayo bumili ng ticket. Magkano yung ticket dito or yung token dito? 150 guys, in pesos, 255. Yes. And then ngayon, chinek namin sa may Klook. Sa Klook ay 254. Masipit kayo piso. Eh kung gagamitan nyo pa ng promo code natin, di magkakaroon pa kayo ng additional discount. Kami nga, kaya kami nag-cash na dahil meron tayong tira na Taiwanese dollar. So, hindi naman natin yung magagamit sa Pilipinas. So, binayad na namin. Pero if ever guys, wala na kayong cash, pwede nyo gamitin yung pinaka-debit card nyo or yung credit card nyo. Itatap nyo lang doon sa machine nung Oo. So, hindi na kayo pupunta rin doon sa may pinaka-ticketing office. Ticketing office! Ticketing So, counter. ticketing counter, yun na mismo yung itatap ninyo.
So, ayan. So, kapag wala na kayong cash, it's either cards na lang yung gamitin ninyo, diretso na kayo, and then, pwede rin naman mag-clock kayo para hindi na kayo maglalabas ng pera. Bulaga! Hello! So, nandito na tayo guys sa airport. And then, ganito ang nangyayari. Kukwento ko kagad namin kayo. Oo, ang plano namin sana, hindi na mag-airport lounge. Kasi, ang natitira na lang sa aming oras, mga nasa 1.5 hour or 2 hours, ganyan. Tapos, nandun tayo sa Terminal 1. Yung airport lounge na pwede, yung lounge key, yung credit card natin, nasa Terminal 2, ang layo. Tinignan namin, 25 to 30 minutes walk. Meron silang tram, pero sa labas pala yun, hindi dito sa loob. So sabi ko, wag na lang tayo mag-lounge. Kesa na malalakad tayo ganyan kahaba. Ito nang nangyari. Delayed ng 3 hours yung flight natin. Grabe. Diyos ko. So, nilakad na lang namin. Sayang din naman. So, nandito na kaagad tayo. O, ayan. Ila-lounge uli natin to. Kahit delayed yung flight, dito, chicha tayo. Ang laki nito, guys. So, tignan natin. Ulit ko pasok. Pero for sure yan, pasok na yan. Ay, ito basta merong ganito, lounge key. Pasok na yan. Ano, lounge key. I-scan lang nila ulit yung inyong QR code. And then you are good to go. Ayan. Oh, dito pa lang. May pa-candy na. Kuha na kagad kayo 10. Charot! Gusto lang namin talaga sa inyo ipaalam na talagang ang laki ng pakinabang ng ating mga credit cards, yung mga perks ng credit cards. Imagine kung kada pasok natin sa 2,000 pesos na lang. Diba? Kung makasampung pasok tayo, that's 20,000 pesos ang natipid natin. Bukod pa yung mga domestic sa international pa rin pinag-uusapan natin. Diba? So, go na! Apply na kayo ng credit card. Oo. Hanap lang kayo na merong lounge key. Yung nag-offer ng lounge key. Yung JCB, alam ko mga lounge key sila. Kahit anong credit cards, anong bangko, basta JCB Platinum, nag-offer sila ng lounge key. Pasok sa banga na naman ang nakakapag-airport lounge ng free. Ay, ang ganda ng lounge dito. Bes, ang ganda dito, Bes, dito ang ganda. Dito tayo. Ayan. Diba? May mga solo-solo. And then, dito. Pero parang konti lang ang food ang. Carry na lang din. Diyos ko, free lang naman ito. Ayan, Pwede rin dito. Ayan. Ang ganda ng lounge dito. In fairness. Ayan. Oh, ganda. Ang daming foodang, guys. Diyos ko, ngayon pa lang. Bacon. Diyos ko. Sorry naman, ma-OA na naman kayo sa amin. Kasi naman kami, nakakapag-bacon lang kami kapag doon kami sa mga medyo mamahaling hotels. Tulad ng hen. Tulad ng henan, oo. Kasi di ba, hindi naman kami nagluluto ng bacon sa bahay. So tara, akala ko kanina konti ang pudang. So hindi pala. Oo, may siomay. 51 pesos yan sa labas. And then, ito, may mga garnishing. Ito. Sausage. May eggs. Ito, pansit to for sure. Pansit. And then, veggies. Tapos, tomato hot pot. Taray. Dito na kaagad tayo, guys. Kukuha na kaagad ako ng isang pinggang bacon. Charot! And then, ayan, may eggs. Hanap tayo kung saan merong rice. Pwede ka rito manghingi talaga ng noodle soup. Ang hanapin natin yung rice. Ay, ito din, ito pala, bes. Order tayo nito. Ito, pwede ka rin umorder ng ganito para magkaroon ka ng rice. Ito kagad yung bacon namin ni Enzo, guys. Tapos, para magka-rice, pwede kang umorder ng with pork. Ayan. Thank you. Ayan. Para magkaroon ka ng rice. Ayan siya. Salad. Ayan. And then, meron ditong fruits. Oh.
Diba? Ito naman, meron ditong bread. Ito yung mga drinks nila, guys. So, ito naman, dito naman yung mga soft drinks and coffee. Ayan. Tapos, ito, meron din ditong noodles. Guys, happy na si Enz. Dami nating food Ayan, meron ditong noodles. Ako din. Oy, ang beef. Tignan nyo naman yung beef. Tapos ito nga yung bacon natin. And the scrambled egg. Ito yung rice ko. At ito yun, nagtinapay pa ako. Tapos meron dito, kunwari, para healthy. Merong lettuce. And then may soft drinks pa yan. So buti na lang pala pumunta kami rito sa lounge na ito kasi ang dami palang food Kain lang kami, guys. And then mamaya na tayo maggastos reveal. At iba pang tipid tips. Let's eat. Pabalik na tayo sa ating boarding gate. Mga kulang 30 minutes na lakaran. And then nandito pala yung mga social na brand. Gucci. Diba? Nandito pala sa may Terminal 2. Baka kaya nandito yung lounge natin. Kasi nandito yung mas mga mamahaling airlines. Ayan. So tara. Kaya no wonder, balik tayo ng Terminal 1 kasi budget airlines tayo. This is it. Gaya ng pinangako namin sa inyo, gastos reveal na tayo. Yung naging flight namin, Manila to Kaohsiung, Kaohsiung to Taipei. Take note guys hindi namin to nakuha na sale. So para sa amin mura na rin to kahit paano. Paano pa kung sale, di ba? So yung Manila to Kaohsiung namin ay 2,475 pesos. Ni-round off ko na. So 2,475 lang yung papunta ng Kaohsiung. And then, yun namang Taipei to Manila ay 2,903 pesos. Ang total ng airfare natin ay 5,378 pesos. O imagine, 5,378 lang, balikan na yun. Manila, Kaohsiung, and then Taipei to Manila. So abang kayo ng piece of fare. Minsan nga, nagti-3,500, 4,000 pesos lang yan. So kaya, mura talaga yung pamasahe. Nakapunta na tayo sa hotel. Ang hotel natin, i-divide natin siya sa 2 kasi dalawa kami doon ni Enzo para just in case lang na meron kayong ka-share, di ba? So individual yung magiging gastos ninyo. All in all, ang nagastos namin for 8 nights ay 12,312 pesos. And then, syempre, i-divide natin siya sa 2. Ang magiging hotel nyo na lang ay 6,156 pesos. Good for 8 nights. So, ang nangyari dyan, guys, ganito, nag-book kami via Agoda, and then, yung binook namin ay good for 6 nights lang. Tapos, nag-extend kami sa Kaohsiung ng 1 night, na-book namin siya ng 800 Taiwanese dollar. Tapos, sa Chiayi, nag-book uli kami ng 700 Taiwanese dollar naman. So, yun, kasama na rin siya doon. So, that's 1.5. 1.5 times 1.7, 2,550 yung naging hotel namin. Ima-minus natin yan mamaya doon sa winidraw namin na pocket money. Nakapunta tayo sa mga activities naman and transportation, pati wifi isama na natin. So kami, wala naman kami masyadong activity. Ang nakita nyo lang naman na activity namin na binook namin, yun lang sa may boat ride, sa may Kaohsiung, sa Lab River. Pero lahat ng transportation namin, Anli, MRT, sa Kaohsiung, and then sa Taipei. Tapos yung train natin, THSR, from Kaohsiung to Chiayi, Chiayi to Taipei. Lahat yun, binook na namin siya sa Klook, pati yung wifi. So lahat-lahat yun ay 5,050 pesos each kami ni Enzo. So ginawa namin yun, kaya kami nag-book na lahat sa Klook para nga wala na kami masyadong iintindihin para pagdating dito, as in talagang pocket money na lang yung gagastusin namin. Hindi na kami magbubook ng activity, ganyan. And then guys, trust me when I say, charot, hindi ko kayo binibentahan lang sa Klook. Nagko-compare na ako kung saan mas mura. So, titignan ko yan sa Klook, tapos titignan ko kapag sa ibang website or actual, and then ibabangga ko siya. Kapag mas mura sa Klook, i-go ko sa Klook. Same thing with hotel. Meron naman sa Klook nung hotels, pero mas mura kasi sa Agoda. So, sa Agoda, saan yung Agoda? So, sa Agoda ako
nag-book. So, ganun lang naman yung, ganun din yung gawin ninyo. Wag lang kayo basta mag-Klook, wag lang kayo basta mag-Agoda. Kung meron naman kayong time, talagang i-compare nyo talaga siya. Kasi minsan may difference na 300, 500. Imagine niyo kung ang difference ay 300 tapos 8 nights yun. That's 2,400. So, ganun yung gawin ninyo. Kami nag-Klook kami kasi lahat ng activities na yon tinignan namin mas mura talaga sa Klook. Go na tayo sa pocket money. Yung pocket money namin, winidraw natin yan dito pagdating, di ba? Ang winidraw natin ay 9,000. So, ang gawin natin conversion, yung 1.7 pa din. Wag na yung meron kaming charge, wag na yung may minus kami ng bangko. Kasi iba naman, wala naman talaga silang charge. Yung 9,000 na yun, babawasan pa natin siya nung binayad namin for hotel. Na nasama na natin sa una nating computation, which is 1.5. So, meaning, ang pocket money lang namin ni Enzo ay 7.5. 7.5 times 1.7, 12,750 lang yung pocket money namin ni Enzo. And guys, pakita ba natin na may natira pang 300? Hindi pa ba kayo sa amin naniniwala? May natira pang 300. Actually, 324 pa yung natira. Ayan, may natira pang 300. And ito yung 24. Bibilangin ko pa ba? Wala pa rin ba kayong tiwala sa amin? Charot lang. So, i-minus pa rin natin yung sa 7.5. So, i-minus natin yung 324. So, ang nagastos lang namin ni Enzo, kaming dalawa, ay 7,176 Taiwanese dollar. So, in peso ay 12,200. So, yung 12,200 na yun, hatiin sa aming dalawa, that's 6,100 pesos. So, ayan yung naging budget namin for 9 days and 8 nights dito sa Taiwan. And then, isama na rin natin yung travel tax. Si travel tax, 1,620. Sana magkaroon ng travel tax na kapag frequent traveler ka. For example, pwede ka nang bumili na for 1 year, bili ka na lang, para mas makatipid tayo. Sana. Kasi yung kada labas mo, kasi syempre kada labas mo, 1,620 ng 1,620. Sana lang naman, syempre. Kaya na baka sabihin, meron kang pamasahe sa eroplano, wala kang pambayad sa travel tax. Pero hindi naman kasi syempre lahat ng nagta-travel talagang merong pera. Iba kasi talaga pinag-iipunan talaga. So kahit wag na para sa amin, para na lang dun sa may mga talagang pinag-iipunan nila yung pagta-travel nila, tapos kailangan pa nilang isama yung 1,620 sa budget nila. Ay, naku, baka marami na namang magalit sa atin. Basta okay lang naman, di ba? Kung makikita natin gumaganda yung airport natin, gumaganda yung facility, carry lang na merong travel tax. Pero kayo na yung humusga kung mas convenient ba sa inyo yung airport. Anyways, napunta pa tayo dyan. So, lahat-lahat ang nagastos natin ay, nagastos namin each na Enzo ay, drum roll please, 24,304 pesos. For 8 nights na yan, guys, 24,304 pesos lang. Lahat na yan kasama na pati yung mga airfare dyan. As in, lahat na talaga. So, baka tanungin nyo ako, magkano ba yung food? So, ito na lang yung isipin ninyo. The fact na yung budget namin ni Enzo ay 6,100 lang, i-divide natin siya sa 8 nights. So, naging budget lang namin daily ay 763 pesos. So, 763 pesos a day, kumasya na sa amin. So, meaning yung pagkain kasi minsan pumapatak lang, sa totoo lang pumapatak lang yung pagkain minsan ng 300 to 400 pesos. Depende kung paano kayo kumain. Kami kasi so gano'n lang kami kumain. And then, nandun na rin yung mga pamasahe na hindi kasama doon sa mga binok namin. For example, kapag nagbabas kami, and then kapag nagfe-ferry tayo, halimbawa, yung sa CG, nag-ferry tayo, and then yung pinuntahan natin, yung Bali, di ba? So, yun, hindi kasi yung kasama doon sa may binayaran namin sa Klook. So, ito kasama na doon. So, ibig sabihin, basta meron kayong 1,000 na lang, 1,000 a day, carry na yung budget nyo na yun. So, kapag ka 8 nights, ang gawin nyo na lang, gawin nyo siyang 8,000 pesos. O, diba? Sulit na sulit. Just in case lang, magtatanong kayo kung saan ba talaga, meron lang akong konting oras. Hindi ko kaya yung from Kaohsiung, tapos pupunta pa ako ng Taipei. Ano ba yung para sa akin? Pwede ba natin siyang i-compare? So, i-compare lang natin siya because iba-iba tayo ng klase ng traveler. So, sisimulan natin pagdating sa transport. Siyempre, to be honest, mas simple yung transport sa Kaohsiung. Kasi sa Kaohsiung, from the airport, diretso ka na kaagad sa city. Unlike dito sa Taipei, meron ka pang babayaran na airport, na train. And then,
Pagdating din naman sa may metro mismo, kapag nandoon na kayo mismo sa city, pareho naman silang convenient, pareho naman silang maraming line. I mean, doon sa may Kaohsiung hindi naman siya ganun kabisi na area, pero ang efficient din ng MRT. So pagdating sa transportation, pareho naman silang okay. Ang naging advantage lang ng Kaohsiung, ang dali niya lang pumunta sa city kasi MRT lang kaagad, nandoon na. So mas tipid siya and then nandoon na kaagad. Now, pagdating sa food, syempre sa Taipei, ang kaibahan, mas maraming choices. Yes, kung titignan nyo yung Ximending versus sa Kaohsiung, medyo mas mahal nyo siyang makikita. Pero kami nga kasi so pupunta kami sa may kinakainan ng mga locals, kung saan maraming locals doon kami kumakain. Kung saan kumakain yung mga nagtatrabaho, halimbawa, doon sa may mga tourist spot, kunyari sa mga mall, yung nagtatrabaho sa mga stall, kung saan sila kumakain, doon kami kumakain na Enso. So nakakatipid kami. So sa may Taipei, merong mas mura yung pagkain and mas maraming choices. So doon sa may category na yun, check sa amin ang Taipei. Next, pagdating sa mga tourist spots, eto na, magkakatalo. Depende nga kasi talaga kung anong klaseng traveler na kayo, ano ba yung gusto ninyong ma-experience. So, dyan tayo medyo magpi-playing safe kasi hindi kami pwedeng mag-decide for you. So, kami, yung sarili lang namin na experience yung pwede namin sa inyong i-share. So, sa Taipei kasi, from Taipei, ang dami nyo nang pwedeng i-day tour. Yung Taichung, pwede nyo siya i-day tour. Same thing din naman with Kaohsiung. Ang mangyayari kasi sa Kaohsiung, pagkatapos nyo mag-day tour, as in, nasa Kaohsiung na lang kayo. Unlike yung Taipei, pagkatapos nyo mag-day tour, pwede pa kayong pumunta sa iba't iba pang lugar. Kumbaga, nandun kasi talaga yung pinaka-center. Pero, sa Kaohsiung, mas relax naman siya, mas laid back naman siya. So, kung kayo yung tipo ng traveler na ayoko naman ng masyadong day tour. May time kasi na ganun kami na so ayaw namin ng maraming day tour. Pero ang gusto namin, within reach lang yung mga pupunta. Katulad ng Sijin Island. Who have thought na wala pang 5 minutes na doon na tayo sa may Sijin Island. So, okay yung Kaohsiung. Yung Taipei naman, pasensya na, hirap ako mag-explain na. Kasi nga iba-iba tayo kasi traveler. Yung Taipei naman, ang kaibahan naman sa kanya, ang dami mong pwedeng puntahan. Kapag gusto mong manahimik, pwede kang pumunta sa mga mas tahimik na lugar. Kapag gusto mo naman ng maingay, pwede kang pumunta sa maingay na lugar. For example, Ximending. Sa Kaohsiung, yun yung pagkakaiba. Parang lahat ng puntahan namin, laid back. So kapag laid back lang, go to Kaohsiung. Kapag naman gusto nyo ng medyo may party-party or merong gulo or ingay, punta kayo sa Taipei kasi kami ni Enzo, mix yung gusto namin. Paano ba yung ibig sabihin namin na mix? Mix, yung kami yung magdi-decide sa sarili namin. For example, nasa isang lugar kami magdi-decide na, ay, today gusto ko ng maingay. So, gusto namin, meron kaming pupuntahan dun sa lugar na yon na maingay. And then, kinabukasan naman, ay, gusto namin tahimik lang. Again, doon din sa may same na lugar na yon, gusto namin, meron doong tahimik lang. Yung gano'n, yung meron kang choice, nasa isang lugar ka, pero doon sa lugar na yon, ang hirap, no? Oo, nandoon na lahat. Kunyari, dito sa lugar na to, dito, maingay, dito, tahimik. So, ganun yung Taipei. So, parang Bangkok, ganun. O, ganito na, parang Boracay, lahat nandoon na. Pero meron pa rin doon na place na mas tahimik. So, sa Kaohsiung kasi, walang ganun. As in, lahat parang laid back lang talaga. So, ayan. Pati ako, nahirapan ako mag-decide for you. Pero kung very limited lang yung time ko, kung ako halimbawa 3 nights or kahit 2 nights, I'll go for Kaohsiung. Kasi yung Kaohsiung, marerelax ka lang talaga, wala ka masyadong intindihin, and kahit papaano, marami-rami kang pupuntahan na malalapit lang. Unlike sa Taipei, kapag gusto mo mag-explore, as in day tour talaga. So hindi uubra sa Taipei yung 3 nights lang. Diyos ko, lupay-pay ka talaga. Tignan nyo nga kami ni Enzo. 4 nights kami sa Taipei. 4 nights, 3 nights din pala. 3 nights kami sa Taipei. Pero hindi kami nag-day tour. Yung mga pinuntahan namin, yung doon pa lang sa may gondola, Maokong Gondola, imagine niyo, 1 day namin yun in-enjoy. Tapos, yung doon din sa may Bali, as in 1 day din namin siya in-enjoy. Wala kami doon yung rat. So, yun yung pagkakaiba. Accommodation, to be honest, parang almost the same lang din. Pero kung i-compare kasi namin, yung naging hotel namin sa Kaohsiung, na almost the same price lang din naman sa may Taipei, parang mas maganda yung naging hotel namin sa Taipei. Tama ba? Oo, mas naging maganda yung hotel namin sa Taipei. Una, nandun kami sa may sentro. Pangalawa, pati itsura ng hotel, maganda talaga. Yung doon kasi sa may hotel natin sa may Big Bear,
maganda naman, pero syempre, alam mo medyo lumang style na siya. O nga pala, baka magtaka kayo, just in case lang, bakit kayo pumunta sa Chayi? Para lang mag-meet your garden. Hindi naman. Ito talaga yung totoo doon. Kaya kami nag-extend ng 1 night sa may Kaohsiung kasi dapat 3 nights lang kami sa Kaohsiung, 2 nights kami sa may Chayi, and then 3 nights sa may Taipei. Yung 2 nights kasi doon, para nga siya sa may Meet Your Garden, yung 1 night, and then yung another 1 night sana para sa Alishan. Pero dahil sa may naging epekto ng bagyong Karina sa atin nung last week of July, suspended yung train going to Alishan. Yun yung gusto namin ma-experience, yung train. Meron namang bus, pero ayoko naman na pupunta ako sa Alishan, tapos ang experience ko kagad bus. Ang gusto ko sana, or gusto namin na Chayi, going to Alishan, magte-train kami, kahit super slow, kasi gusto talaga namin makita yung pag-akyat ng bundok. Tapos, pauwi, doon kami magbabas. So, wala, suspended siya. So, we have decided na wag na lang muna siyang ituloy. Malay nyo, di ba, sa winter. Ang dami naman natin pupuntahan ng winter. So, ayan. So, kaya may konti kaming disappointment na hindi kami nakapag-Alishan. Pero carry na rin kasi lahat naman, na-enjoy naman namin. So, yes, meron pa ba ako nakalimutan, guys? Pasensya na kayo. Minsan, ang dami namin nakakalimutan. Kaya nga, minsan, nahiya kami mag-tip-tip-tip, ganyan. Kasi hindi kami confident magbigay ng mga tips-tips. Pero, kung pagtitipid yung pag-usapan, caring-carry namin yan. Kaya namin sa inyong i-share. Kung meron pa kami nakalimutan na information, please magtanong lang kayo. Lalo na kung importante yung question ninyo, guys. Mag-PM kayo sa amin, nagre-reply kami. Kasi kapag sa comment section, minsan kapag maraming comment, may natatabunan, hindi namin nakikita. Unlike kapag ka-PM kasi, nagno-notify talaga siya. So, ayan. And then, kung mas marami pa kayong alam na pwede pang makatulong sa mga magta-travel from Kaohsiung to Taipei, please comment down below. Ang tanong, saan nga ba kayo dapat pumunta, Kaohsiung or Taipei? The answer is, depende kung anong klaseng traveler kayo. Yun lang talaga yung magiging sagot namin. Pero kami worth it na kung meron naman kayong time, yung 8 days or 8 nights, tuhugin nyo na, guys. Sayang din naman yung pagkakataon. Mag 3 nights kayo sa may Kaohsiung and then mag 5 nights kayo sa may Taipei. Para meron kayong pa-day-tour dun sa Taipei, doon nyo kainin yung oras ninyo. Pwede kayo mag-Taichung, or kung gusto nyo talaga ng overnight, edi mag-Unlipas kayo sa may THSR. Available naman yan sa Klook. So alam nyo na, lahat ng sinabi kong available sa Klook, ito yung promo code natin. Gamitin yung promo code natin para magkaroon kayo na up to 5% discount. So ayan, tuhugin nyo lang siya. Kesa naman, babalik na naman tayo again. Pag bumalik tayo, travel tax nyo naman. So, ganun yung gawin nyo. Pwede naman kayo mag-fly in, halimbawa sa Taipei, mag-flight out kayo sa may Kaohsiung or baliktaran. Kasi meron na ring direct flights ang Cebu Pacific going to Kaohsiung. So, yun, dalawa na sila, Cebu Pacific at saka AirAsia, mga budget airlines naman yan. So, sure na palagi yung mga may piece of fare. Sana po kahit puro pagmumukha ko ang nakita nyo for today's video, sana po meron kayong mga nakuwang idea kung para sa inyo ba yung Taipei or yung Kaohsiung, or puntahan nyo na nga pareho. And sana po nakatulong itong video na to na makatipid kayo or paano ba yung mga proseso ng mga bagay-bagay. Ayan, sana may napulot kayo and magkita-kita ulit tayo sa susunod na nating series. We are so excited. Bigyan na namin kayo ng clue, biyahing Pinas tayo. See you everyone! Mwah!